Hi everyone! Magluto naman tayo ng masarap na ube and cheese putche. Tapusin nyo ang video na to at bumili ng mga ricado. Balatan ng kamote at hiwain sa maliliit. At pakuluan ito hanggang sa lumambot. Takpan at pakuluan. Pagkalipas ng ilang minuto, tignan kung malambot na ito. Kapag malambot na, pwede nang hanguin. Turugin ang kamote hanggang sa maging pino. At ganito na nga siya kapino. Maglagay ng 3/4 tasa ng puting asukal. Lagyan ng 1 at 1/4 tasa ng mainit na tubig. Haluin hanggang sa matunaw ang asukal at itabi muna. Maglagay ng 3 tasang glutinous flour sa isang bowl. Kalahating tasa ng rice flour. 2 kutsaritang baking powder. Haluing mabuti. Ibuhos na ang mainit na tubig na may asukal at saka haluing mabuti. At kapag nahalo na, pwede nang ilagay ang dinurog na kamote. At saka haluing mabuti. Kapag nahalo na, ilipat natin siya sa isang patat. Magbudbud ng glutinous flour para hindi manikit ang ating dough. Hugisin siyang pahaba para madali siyang hati-hatiin. Hatiin sa gitna at sa magkabila. Ganon din ang hati sa kabila. Kumuha ng 1 piraso at bilugin sa palad. Kasing laki ng golf ball, ang laki nito. Gumamit ng timbangan kung ibebenta ito, 50 grams ang isa. Maglagay ng 1 tasang sesame seeds sa plato, 1 tasa ng ubi halaya, at 1 tasang cheddar cheese na hinating pakudradong maliit. Kumuha ng 1 dough at palaparin sa ating palad. At saka maglagay ng keso. At ibalot ang keso. Isarang mabuti upang hindi lumabas ang filling pag pinirito na. At saka bilugin uli. Ilagay sa sesame seeds at saka balutin ito. Kumuha ng 1 dough para sa ube filling naman. Maglagay ng kalahating kutsara ng ube halaya. At isarado din itong mabuti pang hindi lumabas ang filling sa pagprito. At pagulungin sa sesame seeds. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Click ang notification bell para maabisuhan ng susunod pang mga video. Kasing laki ito ng 1 golf ball. At pwede na nga siyang prituhin. Nagpainit na ako ng mantika sa 1 kawali at ihulog isa-isa ng dahan-dahan lang at sa katamtamang apoy lang. Baligta rin kapag nagkulay brown na ang sa kabila. Katamtamang apoy lang para hindi masunog agad ang sesame seeds. Hanguin na ang butche kapag nag-golden brown na siya. At sunod namang iprito ang ube filling. Pagulungin lamang sa mantika para magpantay ang pagkaprito nito. Tama na ito at pwede nang hanguin. Kapag malamig na, pwede nang kainin o bigyan mo si kapitbahay at tiyak o order sa iyo iyan sa susunod.
At itong ubi filling, ang pinakapaborito ko, napakasarap. At magugustuhan mo rin itong cheese filling. Pwede ka maglagay ng ibang filling dito, gaya ng chocolate, custard cream, o kahit ano pang gusto mo. Mahilig ka ba sa kakanin? Ito ang para sa'yo. Enjoy! Thank you for watching!